Nakakain ka na ba ng sumang dinumugan o mas kilala sa tawag na sumang saging? Ito ay kilalang delicacy mula sa Bohol. Kung hindi ka pa nakakain ng ganitong klaseng suman, subukan mong gumawa dyan sa inyong bahay dahil napakadali lang naman ng paggawa ng sumang dinumugan at napakasimple lang din ng mga sangkap na iyong kakailanganin. Kaya kayang-kaya mo at siguradong magugustuhan mo. Kailangan natin ng mga sabang saging. Kailangan hinog pero hindi naman yung hinog na napakalambot. Yung tamang hinog lang. At pagkatapos, kakailanganin natin ng muscovado sugar or kung wala kayong makikita nito, pwede naman yung mga ordinaryong pulang asukal at glutinous rice. Pwede rin giniling na bigas. At itong ating niyog. Pinakayod ko na yan. Hindi ko masyadong pinasigad para hindi magkaroon ng mga brown. At ito ngang dahon ng saging na gagamitin natin sa pagbabalot ng ating gagawing sumang dinumugan. Eto na, nabalatan ko na itong mga saging at dahil nga medyo maliliit lang to kaya 22 piraso yung ginamit ko. At ito, dinurog ko naman. Okay lang yung merong mga natitirang medyo buo-buo ng konti para nga may malalasahan pa tayo o nangunguyang saging dun sa ating gagawing suman. Kayo na bahala kung paano nyo dudurugin. At ayan na, paghahalo-haluin lang itong mga sangkap. Yan, haluin lang nating mabuti para talagang yung lasa niya ay pantay kagaya niyan. At pagka nahalo na, syempre ibabalot na natin dito sa ating hinandang dahon ng saging. Akin na tong pinainitan para nga mas madali siyang ipangbalot. Kung sakali na kinulang ka ng dahon ng saging at pagkatapos hindi mo pa mababalot lahat, pwede mo yan ilagay muna sa rep para hindi masira. At pagkatapos meron ka ng dahon ng saging, pwede mo na uling ibalot. At ayan na nga, isasalang ko na dito sa ating kaldero. Yan, naglagay muna ako ng dahon ng saging doon sa ilalim para hindi nga din dumikit itong ating mga ilalagay na suman. Kada layer nung mga suman ay nilalagyan ko naman ng dahon uli ng saging para nga hindi magkadikit-dikit at pagkatapos, ayan, nilagyan ko na ng tubig. Kailangan nakalubog yung mga suman sa tubig at isasalang ko to sa apoy. Ayan, 45 minutes ko yung isinalang at mapapansin nyo, ubos na rin yung sabaw niyan. Ayan, sigurado na luto na itong ating ginawang suman. Kailangan ko lang muna itong palamigin bago namin kainin para pagbabalat ay hindi naman nakadikit pa doon sa dahon. Mas maganda na alisin sa kaldero habang pinapalamig para nga makatulo din yung mga ginawa nating suman kasi 'di ba meron pa yung mga tubig. Yung iba nga sa steamer nila sinasalang, siguro nga iniiwasan yung may sabaw. At ito na nga ang aking pinapalamig na suman. At ito na, ready na itong ating sumang dinumbugan. At gumawa rin ako ng budbod. Yung natira ko kasing niyog, dahil nga masyadong madami yung aking nabili, dahil isang malaking niyog yun. Ayan, ginawa ko na lang na budbod. Inano ko lang siya, hinalo-halo lang natin yun sa kawali at nilagyan ko ng konting muscovado sugar para nga medyo tumamis ng konti. Pero kahit wala naman itong ginawa kong budbod, pwede nyo na rin itong kainin diretso, itong sumang dinumugan. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!